pa ang umaga pero gising na sila. Tatlong oras magsasagwan sa dilim. Hahabulin ang pagputok ng liwanag para makuha ang isa sa pinakamahal na uri ng laman-dagat. Kung sipag at tiyaga lang ang basihan, mga mangingisda sana ang ilan sa pinakamayaman. Bali, lalagyan natin ng pain dito. Tapos, pag kinagat na niya ngayon to, Coconut. tapos Maano to po? magsisikip ito, tapos maaano ang Masasakal po. masasakal na siya. Higit kalahati ng buhay ni Edward inilaan sa pangingisda. Hanggang anong grade lang po ang natapos niyo? Grade 6 lang po, ma'am. Bakit po? Tumigil na po ko na, ma'am, yung nung nag-umpisa po ako naglaot, ma'am. Mas pinili niyo ang laot kaysa sa Opo, pag-aaral. ma'am. Yun nga din po ako na kasi siyempre masaya pa nung una, pero nung katagalan na, ganito po rin pa pala mangyayari. Wala na po palang parang magalang na po yung makuha. Pero hindi isda ang pakay ni Edward sa araw na ito. Nalaman ko kung bakit paglusong ko sa ilalim. Animoy sementeryo ng koral ang aking nakita. Walang isdang mabubuhay sa patay na bahura. Noon po kasi sari-sari, pagpunta mo lang dyan sa doon po sa may umaalon. Ngayon, hirap ka na makapag-sisi dyan ng kung ano makuha. Ala na. Si Tatay Max ang pinakamatandang mangingisda sa Dewey Island. Banye-banyera daw ng isda ang nakukuha nila noon. Pero simula nang dumating ang mga dayo, unti-unting inalat ang kanilang lambat. Paano ginagawa nila? May isda, ma'am, na ibababad sa cyanide bago nila iagis. May kakain naman yung lapo-lapo, o yun, nahilo na. Lulutang na yun. Yung dinamita naman, pag dapuan ng dinamita yung bato, wasak. Warak yung bato. Hindi na dadapuan ang isda yun. Kaya ganun, dumalang lang isda dito sa amin. Dahil pinatay ng iligal na pangingisda ang bahura, lumayo sa mas malalim na bahagi ng dagat ang mga isda. Sa laot, kung saan kailangan mo na ng malaking bangka. Kaya ang mga maliliit na mangingisda tulad nila, napipilitang maghanap ng kabuhayan sa sementeryo ng bahura. Mamalantik o mantis shrimp ang tawag sa ganitong uri ng laman-dagat. Sa ibang probinsya, alupihang dagat ang tawag dito o pitik. May mga kamay kasi ito na nakasusugat kapag pumitik. Katunayan, sa lahat ng hayop sa mundo, ang mamalantik ang may pinakamabilis na suntok. Para ka raw tinamaan ng bala sa bilis nito. Tapos yung naman niya sa harap, yung pitik niya, pag pinitik ka nun, hindi lang po tusok yung abutin, kundi yung hiwa. Hiwa Saka talaga. malalim po, ma'am. Saka iba rin po yung yung tama ng mga pitik nila. May mga parang may mahalong lason din kasi masakit makirot ganyan. Ito ang dahilan kung bakit sa buong isla ng Dewey, 4 lang silang nangangahas na kumuha ng mamalantik. Anong mas gusto niyo po, yung nangingisda o namamalantik? Kung talagang tusin, ma'am, mangisda pag may sariling Kasi magagawa mo yung sa madiskarte mo sarili mo, lalo pag matyaga ka sa laot mangisda. Kaso lang, Wala po, ma'am.
Kaya nakikikuan lang. Ito, ginagamit namin pagbukay. Bakal. Ba't di kayo nagkaroon na rin bangka? Ay kasi ba, mahirap ang buhay. Kaya balasa na lang ang kayang bilihin. Ay, yun, pitik. Meron! Pumitik na! Pinipitik niya yung ano eh. May laman sa loob. Pagkalagay pa lang namin ng silo, inaano na niya kaagad. Tutok talaga. Pinipitik na niya inaano na niya, pinupush na niya palabas. Nakatira sa ilalim ng buhangin ng mga mamalantik. Isa ito sa iilang hayop sa dagat na may kakayahang mabuhay kahit patay na ang bahura sa kanyang paligid. May laman kaya to? Opo, ma'am. Kada isang butas po, ma'am. Dalawa po, ma'am. Mag-asawa. Isang pares po. Madilim, hindi naman makita. Malayo po yung butas mo niya, ma'am. May dalawa dyan sa loob. Opo, ma'am. May ibang mga butas, hindi mo mahahalata na may bahay ng mamalantik kasi may takip na buhangin. Pero dahil kabisado na ni Kuya Edward yung itsura, kailangan mo lang hukayin yung takip. Dahil delikado ang pitik ng mamalantik, hindi nila ito dinudukot sa butas. Bagkus, nilalagyan nila ito ng silo at hinahayaang kusang kumagat. Sadyang umaalis ng madaling araw yung mga maninilo kasi gusto nila hanggang dito pa lang yung tubig. Kapag lumalim na kasi ito, mahirap nang makita yung bahay nung mamalantik. Ang sabi sa akin ni Kuya, mga 9:00 raw ng umaga, magsisimula nang tumaas yung tubig dito. Gumagalaw po mo. Kuya na, may kuha! Bahay po. Buntot ang nakuha! Nakatupik po, ma'am. Babalikan muna natin yung iba. Pero tsambahan ang trabahong ito. Ay, walang huli! Natanggal? Mga kalabit po. Ah, nakalabit niya, nakawala. O, tinitik po na siguro kayo nakalabit tapos tusubon niya nilabas. Ilang butas pa ang kanyang tiningnan, pero wala pa rin kumakagat sa silo ni Edward. Parang malambot. Bahis din po. Wais din. Pati si Tatay Max, inaalat. Ano nangyari? Ano nangyari? Kinain Hindi. ka? Kumain pero hindi na kinain ng lap. Bakit ganun? Pinitik lang gano'n. Yung kamay niya, pinitik lang gano'n. Kaya bakit hindi pwedeng tukutin na lang? Ay, hindi pwede ma'am. Medyo matuwar. Magas kasi ito. Yung putingan yan. Inuukay, pwede. Pwede Hukay. kukain. Oo. Yung si Edward ang magaling magukay. Medyo palit naman. Try natin. Ano gagawin niyo, Kuya? Bahin kunti. Ito mo, Ha? lumalabas. Lumalabas? Nakita ko! Lumalabas sa butas, Kuya! Nakita ko yung tungay niya. Kuya, lumalabas! Ayan na siya sa butas. Paano gagawin? Hindi ko kaya kunin yan. Kaya ko lang po, ma'am. Hindi ko mawakan na. Medyo wais itong mga
mamalantik na nandito sa butas na to, pinupuwersa na lang ni Kuya na palabasin sila. May kasabihan, kung di madaan sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. Tila ba naubusan na ng pasensya ang masipag na mangingisda? Habang nagsusumiksik ang mamalantig, sige naman ang bungkal ni Edward. Sino kaya ang mananalo sa tunggaliang ito? Makalipas ang ilang minuto, nagtagumpay ang tao. Naiwas siguro yung ano. Eh di pwedeng hukayin to. Teka, baka lumabas dito eh. Lumipad! Nahuli! Lumangoy eh! Sa puntong iyon, nararamdaman naming tumataas na ang tubig. Mas mahihirapan silang makita ang tirahan ng mga mamalantik. Actually, meron pa kaming 3 butas na inaabangaw. Pero pumunta muna tayo dito sa pwesto ni Tatay Max kasi ang sabi sa atin ni Tatay Max, meron daw butas dito na may mamalantik pero hindi niya mahukay. So, dahil medyo may edad na si Tatay Max, si Kuya Edward yung maghuhukay tsaka kukuha dun sa mamalantik. Ay, Kuya! Kuya, may pumitik! Ay, Kuya! Kuya, pumipitik! May laman yan, may laman! Wagan. Karaw na pagpunta. So, ang nangyayari ngayon, yung butas nandito, pero dahil yung bahay ng mamalantik ay para siyang tunnel, ang ginagawa ni Kuya Edward ngayon, inaano niya, binubutas niya, binubulabog niya yung isang side ng tunnel para mapuwersa yung mamalantik na lumabas dito sa butas na to at mahuli ni Tatay Max. Tulad ng ginawa niya sa iba, hinanap ni Edward ang dulo ng butas at pwersahang pinalabas sa kanilang tirahan ang mga alupihan. Pero may ibang plano ang karagatan. Kanina malinaw yung tubig, kaso lang nung hinuhukay na niya, lahat ng mga hinukay niya pumupunta ngayon dito sa butas, so hindi na namin ngayon makita yung butas. Ang labo na ng tubig dahil lumalakas na yung agos. Nagpatuloy sa paghukay ang dalawang mangingisda. Lapit mo na. Nang biglang Bilis, ayun na oh! dalawang lalaking mamalantik ang kanilang nakuha. Batid ni na Tatay Max na may kapares ang mga ito. Kaya sumubok pa ulit silang maghukay. Pero tumataas na ang tubig noon. Naging mailap ang swerte. Wala na yan. Umalis na. Hindi na sundan yung butas niya. No? Sa puntong iyon, tinanggap ng dalawang mangingisda ang pakiusap ng karagatan. Kumuha ka lang ng sapat sa isang araw. Husto na. Tama na. Hindi na makukuha. Give up na lang. Alas 9 na eh.
Tsaka kailangan na rin nating bumalik kasi tataas na yung tubig nito. 8 mamalantik ang nakuha ni na Edward at Tatay Max. Sana sapat na ito para paghatian ng dalawang mangingisda. Alas 12 na ng tanghali nang makabalik kami sa isla. Pero hindi pa pwedeng kumain at magpahinga. Wala pa silang kita. Maglakad ka ng maglakad lang. Nalagay ko na doon. Ay, sorry po yan. Dalawang balde? Hindi po, isa lang. Ay, isa lang. Hindi ka nasimpa? Ano kailan ito? Sa bentahang 700 pesos per kilo, high value kung ituring ang mga mamalantik. Pagkain daw ng mga mayayaman. Ate, malmalantik. Ano yan? Iluto nyo, Nay? Oo, sinigang. Hindi, walang 1 kilo. Wala. Half lang. Lagpas ng lagpas kalahati. Lagpas kalahati. 360 po. Ano? Okay, 360. 360. Binenta mo na lang. Kahit ano. Basta may binte lang. Hindi man lang umabot sa 1 kilo ang naibenta ng mga mangingisda. Pagkatapos ng 8 oras na pakikipagsapalaran sa karagatan, 640 pesos lang ang kanilang pinaghatian. Kaya ano, kay Tatay Edward. Edward, Max, 390. Sa isang tahanang walang dingding nakatira si Edward at ang kanyang 5 anak. Gaano man kapayak ang kanilang kalagayan, pinagsaluhan nila ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Napasaya sa akin pag naglalaro sila o hinaharot ko, pag nawawala din ang pagod ko pag nakikita ko silang masaya. Sadyang mapaglaro ang kapalaran. Ang taong nanghuhuli ng pagkain pang mayaman, hindi man lang makabili ng sapat na ulam. Alas 10 ng gabi, kung kailan nagsisimula ng matulog ang lahat sa isla, nasa dagat na naman ang masipag na mangingisda. Kapusin po talaga ma'am kasi sa dami po ng ginagastos kada araw-araw. Nahanap buhay ko sa umaga, sa ngayon, mamaya ubos na yun. Kaya inisip ko pag ilaw ko, bukas ng umaga meron na ulit gagastusin. Tapos iba na naman pag umaga. Ang ginaw! Nagsasagawa sila ng pamamana or spearfishing kasi paggabi aktibo sila. Karamihan ng mga pagkain ng mga isda, yung mga plankton, ay nandito malapit sa mga mabababaw na lugar. Yun nga lang, madilim, attractive sa mga isda. Galing niyo, kuya. May kuha agad ah. Dalawa pa lang, dalawa pong hipon bang. Dahil wala namang sariling bangka si Edward, hanggang sa mababaw na tubig lang siya pwedeng manghuli ng isda. Wala.
totoo lang, hindi ko alam paano nila nagagawa na makita. Kasi ako mismo, bukod sa madilim yung tubig, maano siya yung parang maburak. So, malabo, wala ka masyadong nakikita. Pero amazing kasi itong si Kuya, nakakapana pa rin siya ng mga isda. Ilang beses kong sinubukang lumangoy kasama ni Edward. Pero sadyang napakadilim ng dagat. Para kang sumisisid ng bulag. Makalipas ang ilang oras na pagsisid, isang kakaibang bagay ang naaninag ng aming ilaw. At ng aming lapitan, Po? Maano po? May ahas? Sea snake? Kuya, delikado yung sea snake. isang kulay abong ahas dagat ang bumulaga sa amin sa gitna ng dilim. Kuya, delikado yung sea snake. Nagdesisyon ng grupong itigil na ang paninisid. Wala pong mga crabs. Hindi po naglabas. Ayun lang, may nakuha naman tayo. Ang ulam. Pang-ulam. Hindi umabot ng 1 kilo ang napana niyang isda. Pero mas mabuti na ang ligtas at sigurado kaysa malagay sa peligro. Alas 4 na ng umaga nang makauwi si Edward sa kanilang munting barong-barong. Akala ko magpapahinga na siya, pero pagkatapos sumubo ng kanin at sabaw, diretso na siya sa kanyang susunod na trabaho. Eh di kulang po tulog ninyo araw-araw. Meron pa po yung time na wala talagang tulog kasi pero sabi ko nga bata pa naman ako, saka medyo kaya pa naman sabi ko kaya Ba't niyo po ginagawa yun? marami pong marami pang mga maliit. Ika nga nila, kung may pamilya kang itinataguyod, kakalimutan mo muna ang pagod. Hindi dating ganito ang buhay ng mga mangingisda rito. May panahon sa kasaysayan na ang dagat ng Bulinaw, Pangasinan ang isa sa pinakamayaman. Mayaman po talaga ang dagat ng Bulinaw. Ayon sa datos na nakuha ng BIFAR through our National Stock Enhancement Program, marami po talaga at high value po ng mga isda. Kaya lang sa mga pagsusuri din na ginawa ng INSAP, talagang bumaba na ang catch ng mga isda. Dekada 90 nang dumami ang large-scale fishing activities sa Bulinaw. Labis-labis ang kinuhang isda ng mga dayuhan at malalaking negosyante ng isda. Maraming coral reef ang nasira. May mga unrecorded, unregulated fishing activities. May mga nangingisda na hindi sila gumagamit ng tamang mata ng mga lambat or di kaya may mga report din na may mga nagda-dynamite. Para matugunan ng problema, katuwang ang mga sayantipiko nagpaparami ng iba't ibang uri ng laman dagat ang BIFAR para maibalik ang dating sigla ng dagat.
May mga marine sanctuaries na rin na nagpapanatili ng mga coral reef para muli itong bahayan ng maliliit na isda. Pero matagal pa ang hihintayin bago bumalik ang dating sigla ng karagatan. Nakakakita pa po ba kayo ng pag-asa na dadami ulit ang isda dito sa Bulinaw? Big kwan na lang po, ma'am. Parang himala na lang po kung biglaan na lang pong dadami. Kalahati ng buhay ni Edward inilaan sa karagatan. Pero gaano man niya kamahal ang dagat, iba na ang kanyang pangarap para sa mga anak. Gusto ko po yung may ano sila sa syudad, yung talagang may sarili silang buhay doon na maganda, yung may sarili silang trabaho, gano'n. Ayaw niyo po sila dito sa dagat? Naranasan ko na po, ma'am, kasi parang nakikita ko na po sa susunod na henerasyon, parang ngayon pa lang pong ganito po akong edad na 30 years old, ganyan na yung nararamdaman ko sa dagat. Di mas lalo na po yung mga sumusunod na mga bata. May kasabihan, kapag tinuruan mo ang taong mangisda sa karagatan, hindi siya magugutom kailanman. Pero tila hindi na totoo ang kasabihang ito. Aanhin mo ang kakayahan kung patay na ang karagatan. Galing niyo kuya, may kuha ka. Anong laban ng sipag at tiyaga kung tune-tonelada na ang kanilang kinuha? Kung sino pa ang masipag, siya pa ang naghihirap. Dahil ang masaklap na katotohanan sa bayang ito, maliliit ang unang naaapektuhan ng kasakiman ng iilan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.